Amen. So, ngayon pong sandaling ito, ang ating pong bibigyan ng emphasis ay ang patungkol sa direksyon ng Panginoon. Sa Biblia po, hindi iilang pagkakataon na mababasa po natin yung pong idea at konsepto ng pagliliwanag ng Diyos sa atin patungkol sa kanyang direksyon. Mga kapatid, mga minamahal, bagamat ang tao po ay merong will, bagamat ang tao po ay merong freedom to choose, para sa akin po, it is good and wonderful na ang ating pong maging pananaw ang talagang tiyak ay ang direksyon ng Panginoon sa ating buhay. Ibig sabihin po mga kapatid, mga Kristyano, kung tayo po'y gagawa ng pagpapasya sa ating buhay, gamitin po natin ang kalayaang magpasya sa pagtiyak na tayo po ay nasa direksyon ng Panginoon. Following God's direction. Ang usapan ng direksyon ng Panginoon sa Biblia ay po pwede nating makita sa pamagitan ng kanyang command. O pwede rin po na sa pamagitan po ng kanyang counsel. Ibig sabihin po, God is directing His people sa pamagitan po ng command, sa pamagitan po ng mga charges na ibinibigay po niya, and also sa pamagitan po ng payo na ibinibigay ng kanyang salita sa bawat isa po sa atin. Sabi nga po ng Proverbs chapter 19 and verse number 21, "There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand." Going back to our text, napakaganda po ng sinasabi po ng psalmist. Ang sabi po niya, "Shew me thy ways, O Lord. Teach me thy paths." Ipakita mo sa akin ang iyong mga daan, Panginoon, at turuan mo ko sa aking lakad. Okay? Sa aking lakad. Lead me in thy truth. So gusto ko po na sa isip at puso ng bawat isa nakasentro po tayo ngayon sa ating pong dapat maging panalangin at ang dapat maging pagtiyak po natin na ang ating pong matuklasan ay ang daan ng Panginoon, ang direksyon ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, mga mananampalataya, ang ating pong challenge, ang ating pong hamon, ang ating pong mensahe ngayon, ang pagsasalo-salo po natin ngayon ay ang pagsasalo natin sa pag-alam ng kalooban at direksyon ng Panginoon sa ating buhay. So, this is about God's will, this is about God's word, and this is about God's ways. Ito po ay importante na ating pong maalaman bilang mga Kristiyano. Sa mundong ito na tayo po ay puno ng tinatawag nating confusion, nandyan po ang mga panggambala ng dyablo. So many distractions, mga kapatid. Ibig sabihin po, yung pong gawa at ang strategy po ng dyablo para makuha po ang ating atensyon at mawala po ang ating atensyon sa klarong direksyon ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, ang sabi po ng ating talata, di ba? Ito yung dapat prayer natin, "Shew me thy ways, O Lord, teach me thy paths." At ang ating pong isa pang binigyang pansin ay ang sinabi po ni King Solomon, "There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand." Bagamat ang mundong ito ay puno ng tinatawag nating kalituhan, confusion, mga kapatid, maganda pa rin po na ating pong masentruhan sa buhay natin ang malinaw na direksyon ng ating Panginoon. As you listen to this message, may you again search your heart, mga kapatid, and then ask ourselves, nasa direksyon ba tayo ng Panginoon? Ang ibig sabihin po, ako ba'y lumalakad ayon sa lakad na nais ng Panginoon? Ayon sa daan na nailatag ng Panginoon sa akin. You know, I am very sure and it is very guaranteed that in following the Lord, we will never go wrong. Sa pagsunod natin sa Panginoon, hinding-hindi man kailan tayo po magkakamali. So, yun lang po ang tanging garantisado. Yun lang po ang po pwede nating panghawakan, direksyon ng Panginoon. Huwag hahakbang po tayo ng sarili po nating hakbang
and then aasahan po natin na i-bless ng Diyos ang sarili nating hakbang. If you really want to enjoy the blessing of God in your life, make sure that you are doing the will of God in your life, that you are in the will of God in your life. That is very important to consider, my friend. That is very important to make sure that in our steps, okay, sa ating pong mga hakbang, tayo po ay nasa direksyon ng ating Panginoon. So, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin in line with the thought that dito po sa ating mensahe, following the direction of God. Following the direction of God. Number one is the pursuit of God's direction. The pursuit of God's direction. Kumbaga, ang pagtuklas, ang ating pong paghahangad, ang ating pag-asam, ang ating pong eagerness patungkol po sa direksyon ng Panginoon. You know, ang paghanap po sa kalooban ng Diyos, kinakailangan po natin na tayo po'y magabayan. Yes, mga kapatid, kailangan po natin ng guidance ng Panginoon para po sa pag-alam natin ng kanyang direksyon, ng kanyang kalooban. Ang sabi po ng Psalm chapter 25 verses 4 and 5. Psalm chapter 25 verses 4 and 5. Shew me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in truth. Teach me, for thou art the God of my salvation. Isa-isayin po natin itong teksto natin ito, mga kapatid. Ang sabi po niya, shew me thy ways. Teach me thy paths. Lead me in thy truth. Ito pong mga pahayag na ito, ang ating pong pinagbatayan po ng ating masasabi nating puntos. The pursuit of God's direction. Alam nyo, yun ang dapat pinagsisikapan natin. Yun ang dapat maging eagerness natin. Yung ating pong magawa, yung ating pong masumpungan, yung ating pong maalaman kung ano po ang direksyon ng Panginoon. And as what I have mentioned along my speaking, sinabi ko po sa inyo, ng usapang direksyon ng Panginoon ay hindi po maihihiwalay sa usapan ng kanyang salita, sa usapan ng kanyang kalooban. So kaya nga, ang sabi po ni Paul, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. We need to find God's direction. Kailangan po, mga kapatid, ang ating pong masasabi nating pursuit ay ang direksyon ng Panginoon sa buhay natin. Huwag kung ano yung sinasabi ng mga tao. Sabi nga po niya, there are many devices in a man's heart. You know, sa Bible po, kailangan lalagyan natin ng balance. Halimbawa lang po, hindi ba Biblia rin po ang nagsabi that in the multitude of counselors, there is safety. Ibig sabihin po sa buhay natin, maganda rin po na meron pong mga kahit papano nagpapayo po sa atin, kahit papano nakakausap po natin, medyo nandoon sa kalagayang gumagabay po sa atin. Yes, mga kapatid, no argument. That is true. That is right because it is Bible. Na ang sabi po, in the multitude of counselors, there is safety. But of course, it is good to know and understand na kapag pinag-usapan natin ng counselors, ano pong counselors? Ibig sabihin, anong klaseng mga tagapayo? So, ang ating pong po pwedeng maging conclusion sa idea po that there is really safety in the multitude of counselors kung ating pong tutukuyin na mga counselor ay ang mga hindi po lilihis at ang batayan po ay ang salita ng Panginoon. Amen? Yes. Ibig sabihin, godly counselors. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang punto. Wala pong contradiction. The Word of God is right na talagang dapat po meron pong nakapaligid sa atin na po pwede na nakapagpapayo sa atin. Mga tagapayo na Diyos ang kanilang kinikilala. Mga tagapayo na salita ng Diyos ang kanilang magiging batayan sa payo po nila sa atin. So, hindi po magiging problema po yon. Pero tingnan po natin na sa ating tinatalakay ngayon, because ang dapat maging pursuit natin ay ang direksyon ng Diyos sa ating buhay.
we need to find God's direction in our lives. And according to Solomon, marami pong mga haka at kuro sa isip ng mga tao. Pero ang dapat maging malinaw sa atin, the counsel of the Lord that shall stand. You know, as we grow sa ating pong spiritual life, dapat medyo nasa sharpen po ang ating discernment. Ang ibig ko pong sabihin mga Kristiyano, hindi po basta makikinig ka lang. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kung halimbawa po may nagpapayo sa akin, may nagsasabi po sa akin na ganito ang dapat kong gawin. As Christian, as believers in Christ, it is good that before you listen to them, you better find out, direksyon ba ng Diyos sa akin yon? Yun ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? So, yun po ang ating po pwedeng maging gawi, mga minamahal. That every time that somebody is telling us, gawin mo ito ang maganda, tingnan po natin kung dililihis sa Biblia. Because the Bible is our final authority, the Bible is our final basis. So, in considering the direction of God in our lives, because ang puntos natin, okay, in following God's direction, number 1, the pursuit of God's direction. Yung pong mga talatang yan, don't rely sa ating pong sariling kaunawaan. Again and again, lagi po nating na-mention ang Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. At dapat nga po, kabisado na ito ng mga Kristiyano. For me, I believe marami na pong mga Kristiyano ang natulungan ng Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. A very good reminder, a very good advice. Trust in the Lord with all of thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ako ay isa sa natulungan ng talatang yan. Don't you ever make any decision without acknowledging God, without consulting God. First, importante po na lagi, bago po tayo, hindi po pwede na Kristiyano ka kung ano gusto ng nakararami. Kung anong sinasabi ng mga nakararami, hindi yung kung sino po ang sikat, hindi po kung sino ang malaking tao, malaking pastor, hindi po kung sino yung sa tingin natin matalino, magaling. Ang ating pong batayan, hindi po talino ng tao, hindi po yaman ng tao, hindi po yung dami ng gumagawa nito. Ang ating batayan ay ang lagit-lagi salita ng Diyos na ating pong pinangahawakan sa buhay na ito. Amen? Mga kapatid, the pursuit of God's direction. Kailangan po nasain mo ito. Kailangan po hangarin mo ito. Kailangan po tuklasin mo ito. Kailangan po natin na talagang maging eager to find out and to discover the direction of God. Kaya po, yung idea pagka gagawa ka desisyon, sana confidente ka na kaya mo pinagpasyahan kasi clear sa iyo. Yan ang direksyon ng Panginoon. Amen? Yes. Mahirap kasi na magpapasya ka ng isang bagay na wala kang katiyakan, and then sa kahulihan ng lahat, maghahanap ka ng sisisihin mo. So, importante na ako at ikaw, because we are believers, dahil mananampalataya po tayo, we always need to seek the guidance of the Lord in everything we do. At kung anuman yung gagawin po natin. In our plans, we need to consider the direction of God. In our prayers, tingnan natin, yan po ba'y naka-align sa kung ano po ang gusto ng Panginoon. Sa mga personal na nais po natin sa buhay natin, wala ba tayong lalabaging salita ng Diyos? Wala bang magiging conflict ito sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon? So, the pursuit of God's direction. Second, the protection of God's direction. The protection of God's direction. Ito po ay magpapanatili sa ating tama. As long na tayo po ay talagang tiyak na nasa kalooban tayo ng Panginoon. Mga kapatid, nandoon yung seguridad. Kapag kakampi natin ng Panginoon, kapag ka nasa panig natin ng Panginoon, kapag ka ang ating pong lakad ay ayon sa lakad ng Panginoon sa atin. Di ba sinabi ko nga po sa inyo, ang sabi po ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord and He delighted in His ways. Hindi naman pagka-Kristyano ka, hindi ka na malilihis o badadapa. Pero ang sabi po, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. So the steps of a good man are ordered by the Lord.
Sa bawat isa po sa atin, may pagkadapa, merong pagkabagsak, merong pagkalihis. Pero kapag ka po tayo ay talagang nasa order ng Panginoon sa ating buhay, nandyan pa rin po siya para umalalay sa atin. Ang sabi po ng Psalm chapter 23, remember in the Shepherd Psalm, ang sabi po ng verse number 3, He restoreth my soul, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. So, iingatan po tayo ng direksyon ng Diyos sa maling doktrina, iingatan po tayo ng Diyos sa mga maling kasama, iingatan po tayo ng Diyos sa mga maling magiging hakbang sa buhay. So, let us always consider God. Ang sabi po ng Proverbs chapter 4 verse number 11, I have taught thee in the way of wisdom. I have led thee in the right paths. Yan po ang sinabi po ng Proverbs 4 and verse number 11. God's direction is always the safest. Amen? So, always trust His leading. Atin pong lagi pong pagtiwalaan ang leading ng Panginoon. So, ang garantiya ng proteksyon ng Panginoon ay kapag tayo po'y lumalakad sa Kanyang kalooban, kapag tayo po ay nasa Kanyang direksyon. So, importante sa bawat isa sa atin bilang Kristiyano ang usapang direksyon ng Panginoon. So, number 1, the pursuit of God's direction. Number 2, the protection of God's direction. And then thirdly, ito po, marami pa po yan, pero maganda pong ating sentrohan po itong akin pong naisibigay sa iyo. The peace of God's direction. The peace, ang kapayapaan ng direksyon ng Panginoon sa ating buhay. Kumbaga, ito yung magsesettle ng heart natin, yung alam natin na nasa direksyon tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kung tiyak mo na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, yan ang direksyon ng Panginoon sa iyo, hindi talaga by sight ang Kristiyano. By the way, I believe it is good, it is a good reminder to all believers that as believers in Christ, the just shall live by faith, for we walk by faith, not by sight. So it is wrong na Kristiyano ka, tapos ang batayan mo, sa lakad mo, sa desisyon mo, ay yung pong kung ano po, yung sa tingin mo. Diba sabi nga po, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Meron daw pong daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya nga, pag-ingatan po natin. At ang the best ay ang pag-iingat ng Panginoon. At ang pag-iingat ng Panginoon ay nasa Kanyang direksyon sa buhay ko at sa buhay mo. So kaya tiyakin natin that we are following God's direction. Okay? Number 1, the pursuit of God's direction. Yun ang dapat eagerness natin. Yun ang dapat heart's desire natin to find it, to discover it. Ano ang kalooban ng Panginoon? Mga kapatid, the protection of God's direction, ito po yung magpapanatili sa ating tama hanggat nasa direksyon tayo ng Panginoon. And then the peace of God's direction. Mga kapatid, ito naman po ang magsesettle ng heart po natin. Pag alam po natin na tayo po'y nasa direksyon ng Panginoon. Kumbaga, following God brings assurance and rest. Peace. Kapayapaan po, mga kapatid. Tingnan niyo po yung sinabi sa Isaiah. Maganda rin pong memory verse to eh. Isaiah 26 and verse number 3, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Bakit nga po ba nakakakita tayo ng mga Kristiyano na aligaga lagi sa buhay, balisa lagi sa buhay? Yung bang walang kasiguruhan, yung ang dating po, mga kapatid, talagang puno ng worries, at dahil dito, kung ano-ano na nagiging resulta, nagkaka-anxiety, depression, Mga kapatid, bakit po ba? Bakit? Sapagkat wala yung kapayapaan ng Panginoon. Ang tanong nga po, bakit wala po yung kapayapaan ng Panginoon? Kasi wala po sa direksyon ng Panginoon. Kaya sa mensahe natin, ang maganda po yung pagtuklas. 'Di ba? Finding God's direction. Following
God's direction and focusing on God's direction. Iyon po ang gandang paalala, ha? Ang gandang paalala sa akin at sa iyo. To find the direction of God, to follow the direction of God, and to focus on the direction of God. Ang sabi po ng Colossians chapter 3 and verse number 15, okay, and let the peace of God rule in our hearts. Rule in your hearts, di ba? So, in our heart, ang maganda po, ang kapayapaan ng Diyos ay nasa sa atin. Mangyayari lang po yan kapag ka nasa kalooban tayo ng Diyos. Kapag ka nasa direksyon tayo ng Panginoon. Mga kapatid, kahit po may bagyo, kung talagang pangahawakan mo ang Diyos, na merong kakayahan para kalmahin ang bagyo, pigilin ang bagyo, maging ang bagyo sa buhay ng bawat isa sa atin. So, Kristiyano, ang ating pong pagtalakay na ito ay dapat maging paalala. Bakit po ba Kristiyano na napapariwara pa? Bakit po ba Kristiyano na, mga kapatid, nagiging miserable pa minsan ang buhay? Bakit ba Kristiyano na parang bigat ng dating ng kanyang buhay? Bakit po, mga kapatid? Ang dahilan, wala pong katiyakan kung siya ba ay nasa direksyon ng Panginoon. How about you this morning? Ikaw ba'y tiyak na nasa direksyon ka ng Diyos sa iyong buhay? Mga kapatid, napakagandang maging prayer natin. Napakaganda po na ito ang ating pong maging ekspresyon sa Panginoon. Yung sinabi po ng text natin, show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Sa verse number 5, ang sabi po, lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee I do, on thee do I wait all the day. Mga kapatid, mga minamahal, ako at ikaw ay dapat magkaroon ng realization na kung bakit tayo nagkakaroon ng malalaking problema, kung bakit may mga pagkakataon na talagang halos sumuko ka na, kasi nga po, ang ating pong buhay ay wala po sa direksyon ng Panginoon. Following the direction of God. Following God's direction. Because the direction of God is good, the direction of God is great, and the direction of God is guaranteed. Ang direksyon po ng Panginoon, yan po ang totoong mabuti sa atin. Ang direksyon po ng Panginoon, yan po ang talagang great and wonderful. At ang direksyon ng Panginoon, ang garantisado. Garantisado sa usapang proteksyon, garantisado sa usapang provision, garantisado sa usapang kapayapaan, peace, mga kapatid. If you really want to enjoy the peace of God in your life, follow God's direction. Ang ganda po. Paalala na napaka-importante. Kristiyano ako, importante sa akin to find the direction of God in my life. Kristiyano ako, mas maganda po na ang susundin ko to follow the direction of God in my life. At ang mahalaga po at ang maganda po, tayo ay meron pong talagang determinasyon na whatever happen, I will just focus on the direction of God in my life. Again, magandang paalala po, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Unawain natin, alamin natin, mga kapatid, yung mga nag-i-inquire sa Panginoon, yun po ang nagiging maganda ang kanilang buhay. Ang tagumpay, nakakamtan kapag ka po talaga naghihintay, umaasa, nagtitiwala sa Panginoon. Kaya po, kung magtitiwala tayo sa Kanya, buong puso. Paalala po, pagka nagtitiwala, hindi ka mananangan sa iyong sariling kaunawaan. Hindi ko ano maganda sa iyo, hindi kung ano sa paningin mo, kundi ano ang direksyon ng Diyos sa buhay ko. Yan po ang lagit-lagi maging mahalagang paalala sa atin. Kung ano ang direksyon na ating pong tinatahak,
ay dapat maging direksyon ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Please don't forget, okay? Let us find the direction of God. Let us follow the direction of God. And let us focus on the direction of God. Bago ko po tuluyang tapusin to, tingnan nyo po. Marami sa atin, I believe, mag-a-agree po, na nagpasimula po tayo na ang gusto natin ma-discover, ang gusto natin gawin, kung ano po ang nais ng Panginoon. Doon po tayo susunod sa kung saan tayo gustong dalhin ng Panginoon. And as we follow the Lord along the way, naka-experience po tayo ng mga contrary winds. Naka-experience po tayo ng mga masasabi nating bagyo, pagsubok, persecution, distractions. Ano na nangyari? Now, out of focus na po tayo. And because of that, ano na po ang magiging resulta? E di, wala na po doon ang protection. Because, again, for me and for you to enjoy the peace and protection of God, even His provision. Ang mga kapatid, issue po dito kung ikaw ba ay nasa direksyon ng Panginoon. Elijah, for example, pakakainin ng Panginoon. Okay? Saan pinapunta? Doon sa lugar ng kagutom. Pag tiningnan nyo by sight, sa typical na isipan, bakit pakakainin? Doon pinapunta sa lugar na may kagutom. Dapat doon pinapunta sa Vikings. Dapat doon pinapunta sa Sambokojin. Dapat doon pinapunta sa Jiangnan. Dapat doon pinapunta sa Tongyang. Dapat pinapunta doon sa may eat all you can. Kasi pakakainin ng Panginoon. Yun po yung typical na isip ng tao. And you know what? Ang dapat maging maliwanag sa atin, kahit na ang lugar na kinaroroonan mo ay lugar na kagutom, ang importanteng tiyakin mo, direksyon ng Diyos sa buhay mo. At kung ikaw ay nasa direksyon ng Panginoon sa iyong buhay, kahit sa lugar ng kagutom, pwede kang paranasin ng Diyos ng eat all you can. Amen? Yes. Hindi ba? Alam mo sa sarili mo na mahirap ang buhay natin. Alam natin na ganito ang dating ng economy natin. Pero bakit po ang Diyos patuloy sa kanyang provision? Why? Because nakastay tayo at focus lang tayo sa kung ano ang kanyang direksyon. Mga kapatid, paalala po, tuklasin kung ano ang nais at ang direksyon ng Panginoon, sundin kung ano po ang direksyon ng Diyos sa ating buhay, huwag pagambala at huwag tayong padistract sa mga masasabi po nating nilalagay ng kaaway, kundi tayo po ay mag-focus na ito ang daan ng Panginoon para sa akin. Kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, ano man ang naiisip mo na po pwedeng ginagamit ng dyablo para hindi ka sumunod, isuko mo na sa Panginoon niya. So, ngayong umagang ito, muli, maraming salamat. Sana po na-enjoy nyo po ang ating pagsasalo-salo. Okay? So, kinumpleto ko pa rin po ang tulog ko habang nag-aaral po tayo para naman maging malakas pa rin po ang inyong lingkod sa pagtuturo. Okay? So, kaya po ako pumipikit para walang distraction. Yung isip ko po kung magtuloy-tuloy sa kung ano po ang nais ng Panginoon na ibahagi po sa atin. So, mga kapatid, ang ating po naging mensahe, following God's direction. The pursuit of God's direction. The protection of God's direction. And the peace of God's direction. So, ngayon po, magandang napaalalahanan tayo that the direction of God is good, the direction of God is great, and the direction of God is guaranteed. So, let us find the direction of God. Let us follow the direction of God. And let us focus on the direction of God. Ito po ang ating salo-salo at mensahe ngayong umagang ito. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, nawa sa naging pakikinig po namin, na-realize namin na kung kami po ay napapasama, ito'y dahil na rin sa amin pong paggawa ng aming sariling kagustuhan. Ito'y dahil na rin sa mas may pinakinggan kami kaysa sa iyong salita. Kaya Panginoon, lagi mo po kaming patibayin, patatagin sa iyong banal na salita. Nawa, ikaw po ang siyang laging magturo po sa amin. At katulad po ng aming tinalakay ngayon, ang maging eagerness po namin ay ang alamin kung ano po ang daan na nais mo para sa amin. May this passage, may this verse be our prayer for you
to guide us, Heavenly Father, para ipakita mo po sa amin ang aming pong daan, ituro mo po sa amin ang tamang lakad, ang tamang landas, dalin mo kami, Panginoon, turuan mo po kami sa iyong katotohanan. Maraming salamat po. Nawa, napaalalahanan po kami na ang mainam ay ang aming pong tiyakin na ang bawat desisyon na gagawin po namin ay nasa direksyon mo para sa amin. Muli po, basbasan mo po at pagpalain ng lahat ng mga taga-subaybay ng Believer's Breakfast. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. So purihin po ang ating Panginoon.